Gusto ko po muna kayong tanungin ng isang napaka-personal na katanungan. Meron ka bang taong kagalit? At sa isang banda ay nagtatanim ka ba ng galit sa iyong kalooban? Paano mo ipinapakita ang iyong galit sa iyong kapwa? Siguro lahat naman tayo may mga pagkakataon tayo ay nagagalit. Sa ating ebanghelyo sa ngayon, ang sabi ni Jesus ay hindi lamang pantayan ang kabanalan ng mga eskriba at pariseyo, kung hindi ito ay ating higitan bilang kanyang mga alagad. Siguro mga kapatid, isipin natin kung ano yung naiisip ng mga alagad ni Jesus nung ito'y kanyang banggitin sa kanila. Na ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ay, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kung tulad lang daw natin yung kabanalan ng mga eskriba at pariseyo, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, nung panahon ni Jesus, kapag pag-uusapan ang kabanalan, ang iniisip ng mga tao, walang iba kung hindi ang mga eskriba at pariseyo. Bakit? Kasi sila yung mga nakapag-aral sa batas ng Diyos, sila ang nakakabisa ng mga batas na ito at sila ang nagtuturo sa mga tao tungkol sa batas ng Diyos. At iniisip po ng mga eskriba at pariseyo, kapag kanilang sinusunod meticulously yung batas ng Diyos, sila ay banal. Sila yung pamantayan ng mga tao ng kabanalan nung panahon ni Jesus. Kung magandang ating pong tanongin yung ating mga sarili, sino ba ang iyong halimbawa ng kabanalan? Baka iniisip ng marami sa atin si Father Herbert ang halimbawa ng kabanalan. Baka yung ating mga altar servers, lectors, commentators, MBG, apostolada, ang halimbawa ng kabanalan. Pakitignan mo nga yung katabi mo. Baka yaan ang iniisip mong halimbawa ng kabanalan. Kung maganda pong ating tignan yung ating ebanghelyo sa ngayon. Sapagkat para kay Jesus, hindi lamang dapat maging kapantay ng kabanalan ng alagad, yung kabanalan ng mga eskriba at pariseyo. Ano ang sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo sa ngayon? Ang sabi niya ay, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Alam na alam po yan ng mga Hudyo, lalo na ng mga eskriba at pariseyo. Bakit? Kasi yan ay bahagi ng 10 utos ng Diyos na kanilang pinag-aralan, na kanilang kinabisa. Marahil tayo din mismo, nabatid natin yan sa mga paaralan natin, sa ating mga katekista, yung 10 utos ng Diyos. At marahil, sasabihin natin, Father, hindi kami pumapatay, hindi namin kayang pumatay. Yung nga lamang hayop, hindi namin sinasaktan. Ano pa kaya yung tao? Hindi namin kayang pumatay. Pero mga kapatid, maganda yung sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo sa ngayon. Ang sabi niya ay, ngunit sinasabi ko sa inyo. Yung bahaging yun, ngunit sinasabi ko sa inyo. Kasi ano ba ang pinakaiba ni Jesus sa mga eskriba at pariseyo? Ang mga eskriba at pariseyo, kanila lamang pinag-aaralan at kinakabisado ang batas sa lumang tipan. At yon ang kanilang tinuturo sa mga tao. Pero si Jesus sa ating ebanghelyo, ang kanyang binanggit ay, ngunit sinasabi ko sa inyo.
Hindi lang sinasabi ni Jesus, ngunit sabi sa lumang tipan, ngunit sabi sa 10 utos ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo. Kasi si Jesus ang bagong batas. Si Jesus ang bagong tipan ng tao at makikipag-isa sa Diyos Ama. Kaya nga nung si Jesus ay dumating, hindi lang man niya tinuturo sa atin kung ano ang utos ng Diyos. Kung hindi pinapakita niya sa atin ang daan patungo sa Diyos, patungo sa Ama, kung ano ang kaaya-aya sa ating Ama sa langit. Kaya nga maganda po itong ating ebanghelyo sa ngayon. Baka kasi tayo, isip natin, banal na tayo tulad ng mga eskriba at pariseyo, sapagkat ating nakabisa at sinusunod ang 10 utos ng Diyos. Pero anong sabi diyan ni Jesus? Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sabi ko nga kanina, maaaring lahat tayo bilang magulang, bilang asawa, bilang kapatid, bilang anak, bilang kasapi ng simbahan o bilang kapitbahay, may mga pakakataon nakakaroon tayo ng galit o puot sa ating kapwa. Pero ano po ba yung hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon? 3 bagay, 3 C. Yung first C, check our hearts. Ating suriin ang ating mga puso, ang ating mga kalooban. Kung yung maalaala, ang turo ni Jesus, ang nagpaparumi sa tao ay hindi pumapasok sa kanyang bibig. Kung hindi kung ano ang nagmumula sa kanyang dibdib. Sapagkat mula sa ating dibdib, mula sa ating kalooban, nandiyan ang puot, andiyan ang pag-iimbot, andiyan ang kahalayan, andiyan ang kasakiman. Kaya para kay Jesus, ang unang magandang ating tignan ay yung kondisyon ng ating mga puso o ng ating kalooban. Kasi nung panahon ni Jesus, sa mga eskriba at pariseyo, sa panlabas, sila ay mukhang maayos. Sila ay mukhang malinis. Pero ano ang problema? Yung kanilang mga puso, yung kanilang mga kalooban, punong-puno ng galit, punong-puno ng poot. Yan po yung unang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Check our hearts. Tignan natin ang kondisyon ng ating mga puso. Baka sa ating mga puso, maraming galit. Baka sa ating mga puso, may mga hangad ng paghihiganti. Baka sa ating mga puso, hindi mawala-wala yung ating galit sa ating kapwa na siyang bumabara sa ating kalooban. Kapag yung ating mga puso ay merong bara, hindi dadaloy diyan ang dugo. At kapag walang pagdaloy ng dugo, wala rin tayong buhay. Kaya nga ang laging sinasabi nila, tignan natin lagi yung ating puso. Kasi kapag hindi na tumitibok yung ating puso, ang tao namamatay. Kaya nga kapag yung puso ay puno ng kasamaan, kapag yung puso ay puno ng poot, pwedeng mamatay. Anumang uri ng relasyon, meron tayo. Kaya nga yan po yung first C. Check our hearts. Araw-araw, titignan natin ano ba ang laman ng ating puso. Baka hindi yan pansin ng iyong pamilya. Baka hindi yan kita ng ating mga kapitbahay o kaibigan. Pero alam natin kung ano ang ating tinatago sa ating mga kalooban. May isa akong nabasang quotation nung isang araw, ang sabi doon, anger is a punishment we give to ourselves for somebody else's mistake. Anger is a punishment we give to ourselves for somebody else's mistake. Mga kapatid, kapag tayo ay punong-puno ng poot sa ating mga kalooban laban sa ating kapwa, ang nahihirapan ay hindi yung ating kagalit. Tayo mismo ang nahihirapan kasi lumiliit yung ating mundo. Ating hindi nakikita anumang magandang ginagawa ng ating kapwa. Kaya yung galit sa ating mga puso
pumapatay ng relasyon. Pumapatay din yaan ng kabutihan. Naalala ko dati, merong isang babae ang lumapit sa akin. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Father, ang dami-dami kong galit. Galit po ako sa aking mga magulang, galit po ako sa aking mga kapatid, galit po ako sa aking mga katrabaho, galit po ako sa aking mga kaibigan. Kala ko sabihin niya sa akin, galit po ako sa inyo. Pero ramdam na ramdam ko talaga yung galit ng babaeng ito. And then after saying all these things, ang sabi niya sa akin, Father, hirap na po ako. Sabi niya, apektado po ng aking galit yung aking buhay ngayon. Apektado po ng aking galit yung aking trabaho. Apektado po ng aking galit yung aking relasyon sa lahat ng aking mga mahal sa buhay. Ang sabi niya, Father, galit na galit po ako at apektado po ako ng aking galit. Alam niyo, after listening to her, ang sabi ko lamang sa kanya, ikaw din ang magsasabi kung anong gusto mong gawin sa galit na yaan. Kung alam mong apektado ka, bakit ayaw mong pakawalan ang iyong sarili sa galit na yaan? Pero mga kapatid, yan ang ating unang tignan. We have to check our hearts. Apektado tayo ng ating galit. Pero bakit ayaw nating pakawalan ang ating mga sarili sa mga galit na iyon? Baka tayo mismo ang nagkukulong sa ating mga sarili dahil sa puot na ating hindi matanggal-tanggal sa ating mga kalooban laban sa ating kapwa. First C, check our hearts. Second C, control our words. Kailangan piliin natin yung ating salita. Sapagkat sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Pangalawang C, control our words. Sabi nga nila, yung buka ng ating bibig ay salamin ng laman ng ating dibdib. Kasi kapag tayo ay tuwang-tuwa, lalabas yan sa ating bibig. Kapag tayo ay takot na takot, lalabas yan sa ating bibig. Kapag tayo ay galit na galit din, lalabas yan sa ating mga bibig. Pero madalas, mga kapatid, hindi tayo maingat sa ating mga binibitawang salita. Kaya nga kapag tayo ay hindi nag-iingat sa ating binibitawang salita sa ating kapwa, ating hindi namamalayan ano ba yung pwedeng ibunga noon sa iba. Kasi minsan iniisip lang natin, basta masabi ko yung aking saloobin. Basta totoo ako sa aking nararamdaman. Basta maipahayag ko ang gusto kong maisip at marinig ng aking kapwa. Wala na akong pakialam. Pero mga kapatid, alam naman po natin na kapag tayo ay nagbitaw ng salita na ating hindi pinag-isipang maigi, ito yung mga salita na pwedeng manira o bumuo sa ating kapwa. Pangalawang C, control our words. Kailangan ating laging pipiliin ang mga salita na ating binibitawan sa ating pamilya, sa ating kapwa. Hindi pwedeng sabihin lang natin na bukso ng damdamin. Kasi sa isang banda, bago nating ibuka yung ating bibig, pwede rin naman tayong tumahimik. Pwede rin naman tayong makapag-isip para ating makita kailangan ba o hindi na sabihin ang isang bagay. Kasi baka may mga pakakataon tayo ay may masabi lamang. Pero yung ating mga sinasabi sa ating kapwa, hindi tayo mulat na pwede itong makasira ng kanilang buhay. May isa akong nabasang libro na ang sabi doon, be careful with your words. Once they are said, they can be only forgiven but not forgotten. They can only be forgiven but not forgotten. Siguro magandang ating pagtingnan niyaan sa ating mga karanasan. Maaaring napatawad mo na ang iyong asawa.
Pwedeng napatawad mo na ang iyong anak. Pwedeng napatawad mo ng iyong magulang o kapitbahay sa kanilang sinabi sa iyo matagal na panahon na. Pero sa ating ebanghelyo, ano ang pinapakita doon? Control our words. Because they can be forgiven but not forgotten. Kasi naalaala pa rin natin yung mga bagay na binitawan nilang salita laban sa atin. At ito ang nakakaapekto sa ating relasyon araw-araw. Second C, control our words. Huwag padalos-dalos sa mga salita na ating binibitawan. Baka yung mga salitang yun, bandang huli, ang kanilang matatandaan. Naalala ko dati, ako po ay nagmisa sa Mandaluyong area, isang parokya doon. Pagkatapos ng misa, may mga lumapit na tao sa akin para magmano. No? Lapit sila, nagmamano sila isa-isa. Maya-maya, yung isang lalaki lumapit sa akin at nagmano. Ang sabi niya sa akin, Father, kayo po si Father Godwin. Ano? Sabi ko, opo. Kayo po si Father Godwin, tatlong hari. Sabi ko, opo, ako nga po yun. Ang sabi niya, Father, naalala kita. Sabi ko sa aking sarili, teka lang, no? Hindi ko maalala tong taong ito sa dami ng mga taong nakakasalamuha ko araw-araw. Ako po ay 24 years ng pari. Sa sobrang dami noon, hindi lahat ay maalaala mo. Ang sabi ko talaga, saan mo ako na-meet at saan mo ako naalaala at nakita? Ang sabi niya, Father, dati po ikaw naging parish priest sa Navotas. Sabi ko, oo, naging kora-paroko ako doon. Doon po sa San Ildefonso Parish. Sabi ko, oo, naging kora-paroko ako doon. Sabi niya, Father, naalaala nga kita. Sabi ko, ano po yung nangyari? Bakit niyo po ako naalaala? Sabi niya, kasi po ako po yung kartero nung panahong yun, mailman. At meron po akong dineliver sa inyo na isang sulat. At nung nakita po ninyo na may punit yung sulat, galit na galit po kayo sa akin. Kaya naalala ko po kayo. No? Nung sinabi niya yun, ako hiyang-hiya. No? Talagang nangliliit ako. Sabi ko, Panginoon, naalaala niya ako sa isang bagay na hindi maganda. Ang sabi ko, talaga, kung ako'y nagalit doon, pasensya. No? Hindi ko talaga sinasadya yun. Pero aaminin ko, hindi ko na talaga maalaala ang bagay na yan. And then, anong sabi sa akin ng lalaki? Father, okay lang. Naintindihan naman kita kung bakit ka nagalit. Kasi po, punit po yung inyong sulat. Hindi mo man naalaala, pero hanggang ngayon, naalaala ko po. Hanggang ngayon, naalaala ko po. Simula nung panahong yun, ang sabi ko sa aking sarili, kung pwedeng tumahimik, tatahimik. Kasi baka pagdalipas ng ilang taon, may mga taong lumapit uli sa atin at magsabi sa atin, naalala kita. Siguro magandang ating tingnan, ano ba yung alaala ng ating kapwa sa atin? Maganda o pangit na salita? Pangalawa, control our words. Pero pangatlo po at panghuli, conform our lives. Na dapat ating tuwirin ang ating pamumuhay sapagkat sa ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Jesus? Kung ikaw ay mag-aalay ng handog sa altar at naalala mo ng iyong kapatid ay mayroong galit sa iyo, iwan mo muna ang handog. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Tingnan niyo, napakagandang simbolo yun. Iiwan ang handog para makipagkasundo muna. Tandaan po natin sa mga Hudyo, napakahalaga ang pag-aalay. Napakahalaga ang mga handog. Tulad ng pagsunod sa utos ng Diyos, ang paghahandog, tanda din niya ang kabanalan para sa kanila. Pero ano yung pangatlong punto doon ni Jesus? Baliwala ang magandang alay kung tayo mismo, yung ating buhay, ay hindi nagiging kaaya-ayang handog sa ating Panginoon. Kaya pangatlong C, conform our lives. Dapat tumutugma yung ganda ng ating alay sa altar, sa hapag ng Panginoon, sa maayos nating pamumuhay araw-araw. Kaya tingin ko napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayong sinisimulan itong triduum ng inyong anibersaryo sa pagtatalaga ng simbahang ito. Kaya nga, ano ang paalaala sa ating kanina? Kapag pag-uusapan natin ang simbahan, hindi lamang istruktura,
kapag pag-uusapan natin ang handog, hindi lamang yung ating mga alay sa Diyos, kung hindi tayong lahat bilang simbahan, bilang pamayanan, bilang parokya. Magandang ating tignan ngayong unang araw po ng Triduum, kamusta ba tayo bilang handog sa Panginoon? Tatlong bagay po ang ating laging tatandaan to become a pleasing offering to God. Tatlong S. First S, be a sacred place. Sana itong lugar na ito ay maging banal na lugar, maging sagradong lugar. Kapag sinasabi nating sacred, diyan nararamdaman ang Panginoon. Sa paligid po ng eryang ito, punong-puno ng tahanan. Pero ano pinapakita? Sa gitna ng mga tahanang ito, ating nakikita at nararamdaman ang tahanan ng Panginoon. First S, be a sacred place. Gawin nating banal, hindi lamang ang lugar na ito, kung hindi gawin nating banal ang bawat isa sa atin. Sana pumapasok tayo hindi lamang sa isang banal na simbahan, hindi lamang sa isang banal na lugar. Kung hindi kapag tayo pumapasok po ng simbahan o napapadaan at tayo ay nag-aantanda ng krus, parang sinasabi natin, Panginoon, make me sacred. Panginoon, gawin mo akong banal. Gawin mo akong daluyan ng iyong biyaya, ng iyong presensya sa aking pamilya at sa aking kapwa. First S, be sacred. Sana hindi lamang tayo pumapasok sa banal na lugar. Kung hindi tayo mismo nagiging banal, saan man tayo nandoroon. Pangalawang S, be silent. Silent place. Kapag kayo pumapasok po sa simbahang ito, nararamdaman ninyo ang katahimikan. Huwag lang kayo magchichismisan. Tahimik ang simbahan kapag walang chismisan. Pero mga kapatid, itong pangalawang S is silent. Bakit? Kasi kapag tayo pumapasok sa isang simbahan, sa tahanan ng Diyos, doon tayo nakikinig sa Diyos. At doon din natin kinakausap ang Diyos. Sana kapag kayo pumapasok po sa simbahang ito, maramdaman ninyo ang katahimikan. Anumang ingay sa inyong kalooban, anumang ingay sa inyong isipan, iwan natin sa labas. Para nang sa gayon, kapag tayo pumasok sa lugar na ito, marinig natin ang tinig ng Diyos, hindi yung tinig ng bawat isa, para magabayan tayo ng Diyos. Kapag tayo ay lumabas ng simbahan, bumalik sa ating mga tahanan, ating pwedeng maibahagi ang ating narinig mula sa Diyos. Sabi nga nila, hindi pwedeng magsalita ang Panginoon kapag walang katahimikan. Sana itong lugar na ito ay lugar kung saan ating naririnig ang tinig ng Diyos. At mangyayari lamang yan kapag may katahimikan sa ating mga kalooban. Pero pangatlo po at panghuli, para tayo ay maging kaaya-ayang handog sa Diyos, is be a serving church. No? Sana bilang isang simbahan, hindi lamang sa loob ng simbahang ito, tinatanggap natin si Jesus sa mga sakramento ng binyag, ng Eukaristiya, ng kasal, ng kumpisal, ng kumpil. Hindi lamang diyan natin tinatanggap si Jesus. Kung hindi sana sa ating pagpasok sa loob ng simbahang ito, tayo mismo ay mahubog ni Jesus na sa ating paglabas, tayo din mismo naglilingkod katulad niya. Kanina ang sabi sa akin ni Father Herbert, meron kayong livelihood sa simbahang ito, sa parokyang ito. Hindi ko napakaganda po ng bagay na yan. Bakit? Kasi hindi lamang pwedeng tayo ay dasal ng dasal, pero wala tayong pagtulong sa ating kapwa. Hindi lamang tayo laging lapit ng lapit sa Diyos, pero hindi naman tayo nagiging dahilan o daan para tayo makapaglingkod sa bawat isa katulad ng ginawang halimbawa ni Jesus. Pangatlong S, be a serving church. Sana bilang isang simbahan, bilang isang dambana, hindi lamang kayo nagiging banal, hindi lamang kayo nagiging tahimik para pakinggan ang tinig ng Diyos, kung hindi pangatlo, kayo mismo ay tumutulad sa halimbawa ni Jesus sa paglilingkod. Mga kapatid,
isang malaking biyaya ang simbahan na ito ay maging isang dambana, isang lugar kung saan ating nararamdaman nakakausap ang Panginoong Diyos. Pero nung binasbasan ang altar na ito, ang simbahang ito, hindi lamang siya tinalaga bilang tahanan ng Diyos. Kung hindi pinapaalaala sa atin, lahat tayo ay mga buhay na tahanan ng Panginoon. 3 C ang ating laging tatandaan. We have to check our hearts. Sapagkat sa puso natin pwedeng dumaloy ang pag-ibig ng Diyos. Huwag nating harangan yan ng galit. Pangalawang C, control our words. Sana bilang isang simbahan, bilang buhay na simbahan, pinapahayag natin ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Sana tayo mismo maging mabuting balita ang ating mga salita sa bawat isa. At pangatlong C, conform our lives. Sana hindi lamang tayo nag-aalay sa Diyos. Kung hindi sana yung ating mismong buhay ay nagiging kaaya-ayang handog sa Panginoon. Amen.